Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at sa mga lihim na kayang itago ng nakaraan? Halina't samahan ninyo akong muli sa isang paglalakbay na puno ng luha, pag-asa, at mga di inaasahang katotohanan. Sabi nila, ang nakaraan ay dapat manatili sa nakaraan. Ngunit paano kung isang tawag lang mula sa kahapon ang kailangan para wasakin ang lahat ng matagal mo nang itinayo sa kasalukuyan? Ito ang kwento ni Kael, isang taong akala niya ay nasa kanya na ang lahat, hanggang sa kumatok ang isang tinig na magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Magpakailanman, ang marangyang katedral ng paraiso ay nababalot ng samyo ng mga puting rosas at mamahaling pabango. Ang bawat sulok ay kumikinang sa ilalim ng libu-libong artipisyal na ilaw na nagmistulang mga bituin sa kalangitan. Ito ang araw ng tinaguriang Wedding of the Century, ang pag-iisa ng dibdib ni Kael Silvan, ang tagapagmana ng Silvan Corporation, at ni Bianca Valeriano, ang kaisa-isang anak ng makapangyarihang si Don Ignacio Valeriano. Ang lahat ay perpekto. Ang lahat ay nakaplano. Nakatayo si Kael sa dulo ng altar. Ang kanyang mamahaling tuksido ay tila ba isang baluti na nagkukubli sa kung anumang nararamdaman niya sa loob. Ngumiti siya sa mga kamera, tumango sa mga bisitang bumabati sa kanya. Sa paningin ng lahat, siya ang pinakamaswerteng lalaki sa balat ng lupa. Mayaman, makapangyarihan, at ikakasal sa isang babaeng tila ba hinulma mula sa pangarap. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, sa likod ng postura ng isang perpektong lalaki, ay may isang bahagi ng kanyang pagkatao na manhid. Isang bahagi na matagal na niyang ibinaon, isinara, at tinakpan ng tagumpay at kayamanan. 7 taon. 7 taon na niyang sinasanay ang sarili na huwag lumingon pa sa nakaraan. At ngayon, sa araw na ito ay ang huling hakbang para tuluyan ng selyuhan ng pinto ng kahapon. Nagsimula ng tumugtog ang organ, isang hudyat na malapit nang magsimula ang seremonya. Ang lahat ay napuno ng pananabik, ngunit sa halip na tuwa, isang kakaibang kaba ang gumapang sa dibdib ni Kael. Iwinaksi niya ito. Guni-guni lang siguro. Stress. Iyon lang yun. Bigla, sa katahimikan bago ang engranding marcha, isang pamilyar na tunog ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Ang marahang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon. Napailing siya. Sinigurado niyang naka-off ito. Sinabihan niya ang kanyang best man na kunin ito. Ngunit tila ba nakalimutan nila sa gitna ng kaguluhan. Isang pagkakamali sa isang perpektong plano. Hindi niya sana papansinin, ngunit nagpatuloy ito sa pag-vibrate. Isang makulit na paalala na may isang mundong umiiral sa labas ng mga pader ng katedral na ito. Sa huli, hindi niya natiis. Sa isang mabilis na kilos na tanging ang pari sa kanyang tabi ang nakapansin, dinukot niya ang telepono. Private number. Kumunot ang kanyang noo. Sino ang tatawag sa kanya sa oras na ito? Tanging iilang tao lamang ang nakakaalam ng kanyang personal na numero. Isang masamang kutob ang biglang kumapit sa kanyang puso. Sinagot niya ito, idinikit ng bahagya sa kanyang tainga, habang ang mga mata ay nananatiling nakatuon sa malaking pinto ng katedral, kung saan inaasahan niyang papasok si Bianca anumang oras. "Hello?" Pabulong niyang sabi. Sa kabilang linya, hindi isang pamilyar na boses ang kanyang narinig, kundi ang tunog ng humihikbing bata. Ang kanyang bawat salita ay basag at puno ng takot. "Hello po. Si Mr. Kael Silvan po ba ito?" Tanong ng isang maliit na tinig ng lalaki. Napakunot ang noo ni Kael. "Yes, this is he. Who is this? Please, tulungan niyo po ako." Lalong humagulgol ang bata. "Ang nanay ko po. Kailangan niya ng tulong. Please po, pumunta kayo dito." "Sino ka? Anong pangalan ng nanay mo? Nasaan kayo?" Sunod-sunod na tanong ni Kael, ang kanyang pagkalito ay napalitan ng pag-aalala. Baka isang masamang biro lang ito, o baka naman isang modus.
Nasa ospital po kami, sa Pag-asa Medical Center. Si nanay po, sabi po ng doktor, masama daw po ang lagay niya. Wala na po akong ibang matawagan. Anak, anong pangalan mo? At anong pangalan ng nanay mo? Mahinahon, ngunit mariing tanong ni Kael. Nagkaroon ng sandaling katahimikan, tanging ang hikbi na lang ng bata ang kanyang naririnig. At pagkatapos, sinabi ng bata ang isang pangalan na parang kidlat na gumuhit sa kalagitnaan ng kanyang kaluluwa. Winasak ang 7 taong pader na kanyang itinayo at muling binuksan ang isang sugat na akala niya ay naghilom na. Ang pangalan po niya ay Liwayway. Siya po si Liwayway Di Makulangan. Sa isang iglap, nabingi si Kael, ang tugtog ng organ, ang bulungan ng mga tao, ang flash ng mga kamera. Lahat ay naglaho. Tanging ang pangalang iyon ang umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan. Liwayway. Hindi maaari. Patay na siya. 7 taon na siyang patay. Siya mismo ang sinabihan ng mga doktor. Siya mismo ang nagluksa. Paanong? Sisinungaling ka. Nanginginig na, sabi ni Kael sa telepono. Imposible yan. Hindi po ako nagsisinungaling. Giit ng bata. Ang boses ay mas lalong desperado. Bago po siya nawalan ng malay, sinulat niya sa papel ang pangalan niyo. Sabi niya, hanapin mo si Kael Silvan. Siya ang tatay mo. Ang mga huling salita ay parang isang malakas na suntok na nagpabagsak kay Kael. Siya ang tatay mo. Nabitawan niya ang telepono. Bumagsak ito sa marmol na sahig ng walang tunog na kanyang narinig. Ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang mga kamay ay nanlamig. Ang buong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Sa mismong sandaling iyon, bumukas ang malaking pinto ng katedral. Ang musika ay lumakas. At doon, sa gitna ng liwanag, ay si Bianca, nakasuot ng napakagandang trahe de boda, isang anghel na naglalakad palapit sa kanya. Ngunit hindi na siya ang nakikita ni Kael. Ang nakikita niya ay ang multo ng isang babaeng may mahabang buhok, isang ngiting kasing sinag ng araw, at mga matang nangungusap ng purong pag-ibig. Ang babaeng una niyang minahal, ang babaeng akala niya ay kinuha na sa kanya ng kamatayan. Nagsimulang maglakad si Bianca palapit sa kanya. Ang ngiti nito ay puno ng kaligayahan. Ngunit nang makita nito ang itsura ni Kael, ang ngiti ay napalitan ng pagtataka at pagkatapos ay pag-aalala. Kael, anong nangyari? Tanong nito nang makalapit. Ang mga magulang ni Kael at si Don Ignacio ay lumapit din. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkalito. Pero hindi sila pinansin ni Kael. Tumingin siya kay Bianca sa mga mata nito na puno ng tanong. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang lahat ng kasinungalingan sa likod ng perpektong imahe na yon. Umiling siya, isang marang pag-iling na puno ng 1,000 emosyon. Hindi, bulong niya, sapat na para marinig nilang 4. Hindi ako pwedeng magpakasal. Ano? Gulat na tanong ni Bianca. Kael, anong pinagsasabi mo? Itigil mo yang kalokohan mo. Galit na sabi ng kanyang ama. Ngunit hindi na nakinig si Kael. Tinalikuran niya ang altar. Tinalikuran niya si Bianca. Tinalikuran niya ang perpektong buhay na binuo niya. Sa bawat hakbang niya palayo, naririnig niya ang mga bulungan, ang mga sigaw, ang pagtawag ni Bianca sa kanyang pangalan. Ngunit wala na siyang pakialam. Isang bagay lang ang nasa isip niya. Isang pangalan, isang ospital, at ang boses ng isang batang lalaki na maaring anak niya. Nilakasan niya ang kanyang mga hakbang hanggang sa ito ay naging isang takbo. Tinakbo niya ang mahabang pasilyo ng katedral, itinulak ang mga taong humaharang sa kanya at hindi lumingon kahit isang beses. Sumakay siya sa kanyang kotse at pinaharurot ito. Iniwan ang gulo, ang kahihiyan at ang isang durog na puso sa likuran. Habang tinatahak niya ang daan patungo sa Pag-asa Medical Center,
Ang kanyang isip ay isang bagyo. Isang panloloko ba ito? Isang masalimuot na bitag? O isang milagro? Isang katotohanang pilit na itinago sa kanya sa loob ng 7 taon? Hindi niya alam. Ang alam lang niya, kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman ang totoo. Mabilis niyang ipinarada ang sasakyan sa emergency entrance ng ospital. Hindi na niya inalintana ang mga security guard na sumisita sa kanya. Tumakbo siya papasok, ang kanyang puso ay kumakarera, ang kanyang hininga ay putol-putol. "Liwayway di makulangan!" sigaw niya sa nurse station. "Saan ang kwarto ni Liwayway di makulangan?" Itinuro ng naguguluhang nurse ang isang pinto sa dulo ng pasilyo, ang pinto ng emergency room. Tumakbo si Kael, ang bawat yabag ay mabigat. Pagdating niya sa harap ng pinto, huminto siya sandali, huminga ng malalim at dahan-dahang itinulak ito. Sa loob, ang una niyang nakita ay hindi si Liwayway. Ito ay isang maliit na batang lalaki. Marahil ay nasa 6 o 7 taong gulang, nakaupo sa isang upuan sa sulok. Nakayuko ito. Ang maliliit niyang mga balikat ay nanginginig sa pag-iyak. At nang dahan-dahan itong mag-angat ng tingin, ang mga mata nito ay sumalubong sa mga mata ni Kael. Sa sandaling iyon, tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Kael dahil ang mga matang nakatingin sa kanya ay hindi estranghero. Mga matang puno ng luha, puno ng takot, ngunit mga matang kilalang-kilala niya. Dahil iyon ang mga matang nakikita niya sa salamin tuwing umaga. Nakatayo si Kael sa bungad ng pinto. Ang kanyang paghinga ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang ingay ng ospital, ang mahinang tunog ng mga makina, ang mga yabag sa pasilyo, ang pabulong na usapan ng mga nurse, lahat ay naglaho sa mundong biglang kumipot. Tanging siya at ang batang lalaki na lang ang naroon. Mga mata. Iyon ang mga mata niya. Ang hugis, ang kulay, ang paraan ng pagkurap nito na may bahid ng kalungkutan. Isang perpektong salamin ng kanyang sariling imahe, ngunit sa isang bersyon na mas dalisay, mas inosente, at ngayon ay basag sa sobrang pighati. Dahan-dahan, humakbang si Kael papasok. Ang bawat hakbang ay tila may bigat ng 7 taong pagkakasala. Lumuhod siya sa harap ng bata. Ipinantay ang kanyang mga mata sa mga mata nito. Ang mamahaling tuksido na suot niya na kanina lang ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay tila isang katawa-tawang kasuotan sa harap ng isang napakalaking katotohanan. "Ikaw." Nagsimulang magsalita si Kael, ngunit ang kanyang boses ay garagal. "Ikaw ang tumawag sa akin." Tumango ang bata. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. "Opo," mahina niyang sagot. "Sabi po kasi ni nanay." "Anong pangalan mo, anak?" Putol ni Kael. Ang salitang anak ay kusa na lang lumabas sa kanyang mga labi. Natural at hindi pilit. "Sinag po," sagot ng bata. Sinag. Isang sinag ng araw. Isang pangalan na puno ng pag-asa. Isang pangalan na malamang ay ibinigay ni Liwayway para maging paalala ng liwanag sa gitna ng kadilimang kanyang pinagdaanan. "Sinag," ulit ni Kael. "Ako si Kael. Alam mo ba? Kinukwento ba kita ng nanay mo?" Umiling si Sinag. "Hindi po. Pero kayo po. Lagi niya kayong kinukwento. Sabi niya, kayo daw po ang pinakamatapang na taong kilala niya. Na kaya niyo daw pong gawin ang lahat." Tumingin si Sinag sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng desperadong pag-asa. "Kaya niyo po bang pagalingin si nanay?" Isang punyal ang bumaon sa puso ni Kael. Ang tanong na yon, mula sa isang batang hindi niya alam na nabubuhay, ay mas mabigat pa kaysa sa lahat ng problemang hinarap niya sa boardroom. Hindi siya makasagot. Sa halip, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at hinaplos ang buhok ni Sinag. Ang lambot niyon, ang pakiramdam ng pagiging totoo, ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong sistema. Totoo ito.
Lahat ng ito ay totoo. Isang doktor ang lumapit sa kanila. Mr. Silvan, tumingala si Kael. Ako nga, kumusta siya? Kumusta si Liwayway? Stable na po ang vital signs niya for now, pero nananatili siyang unconscious. Inilipat na po namin siya sa ICU for close monitoring, paliwanag ng doktor. Maaari niyo po siyang silipin mula sa labas. Tumayo si Kael. Hinawakan niya ang kamay ni Sinag. Halika, samahan mo ako. Iginiya sila ng doktor sa isang malaking salamin na bintana. At sa likod ng salamin na yon, nakahiga sa isang kama na napapalibutan ng mga kumikislap na monitor at mga tubo ay si Liwayway. Mas payat siya ngayon. Ang kanyang balat ay maputla. Malayo sa ginintuang kulay na nakukuha nito kapag nasisikatan ng araw sa dalampasigan ng Baryo Amihan. Ang kanyang mukha, na dati laging may ngiti, ay payapa ngunit may bakas ng sakit. Ngunit siya pa rin iyon. Ang Liwayway niya, ang babaeng minahal niya nang higit pa sa kanyang buhay, ang babaeng 7 taon niyang iniyakan at pinaniwala ang wala na. Bumalik ang mga alaala. Ang tawa niya habang tumatakbo sila sa buhanginan. Ang amoy ng buhok niya na parang pinaghalong sampagwita at dagat. Ang init ng kanyang mga kamay kapag magkahawak sila habang pinapanood ang paglubog ng araw. Mga alaalang pilit niyang ibinaon, ngunit ngayon ay bumabalik na parang isang malaking alon. Nilulunod siya sa pangungulila at galit-galit. Isang nag-aalab na galit ang umakyat mula sa kanyang sikmura. Galit sa kung sino mang may gawa nito sa kanya. Galit sa mga taong nagsinungaling sa kanya. Sino ang nagdala sa kanya dito? Tanong ni Kyle sa doktor. Hindi inaalis ang tingin sa salamin. Isang concerned citizen po ang tumawag ng ambulansya. Natagpuan daw po siyang walang malay sa kanyang apartment. Bago pa man makapagtanong muli si Kyle, isang matinis na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran. Kyle! Lumingon siya. Papalapit sa kanya. Kasama ang kanyang amang si Don Ignacio ay si Bianca. Ang kanyang magandang wedding gown ay gusot na at ang kanyang perpektong makeup ay nababahiran na ng mga luha. Kyle! Thank God! Kanina ka pa namin hinahanap. Anong ginagawa mo dito? Sino sila? Sabi ni Bianca. Ang kanyang mga mata ay nagpapalipat-lipat mula kay Kyle patungo kay Sinag na ngayon ay nagtatago sa likod ng mga binti ni Kyle. Umalis na kayo dito, malamig na sabi ni Kyle. Ano? Hindi makapaniwalang sagot ni Bianca. Kyle, ano ba itong kaguluhan na to? Sabat ni Don Ignacio, ang boses ay matigas at puno ng awtoridad. Tingnan mo ang ginawa mo sa sarili mo. Isang tawag lang mula sa isang kung sinong bata. At itinakbo mo ang kinabukasan mo, ang kahihiyan na idinulot mo sa pamilya natin. Pamilya? Mapait nang ngumiti si Kyle. Wala na kayong pakialam doon. Kyle, please! Umiiyak na lumapit si Bianca. Sinubukang hawakan ang braso niya, ngunit umiwas si Kyle. Halika na. Umuwi na tayo. Isa itong bitag. Isang malaking panloloko. Para sirain tayo. Para sirain ka. Pera lang ang habol nila sa'yo. Tumingin si Kyle kay Bianca. At pagkatapos ay sa babaeng nakahiga sa ICU. Tumingin siya kay Don Ignacio. At pagkatapos ay sa batang nanginginig sa takot sa likod niya. Isang bitag? Tanong ni Kyle. Ang boses ay mababa at mapanganib. Tingnan mo ang batang ito, Bianca. Tingnan mo siya ng mabuti at sabihin mo sa akin sa harap ng mukha ko na isa lang siyang kasinungalingan. Napatingin si Bianca kay Sinag at sa unang pagkakataon, nakita ni Kyle ang pagbabago sa ekspresyon nito. Hindi na ito pag-aalala, kundi takot. Isang panandali ang pagkislap ng gulat at takot bago niya ito muling naitago sa likod ng maskara ng pag-iyak. Hindi ko alam. Hindi ko siya kilala. Mahinang sabi ni Bianca. Tama na. Matigas na sabi ni Kyle. Wala na tayong pag-uusapan pa.
Humarap siya sa isang nurse na nasa malapit. Miss, kailangan kong makausap ang doktor na pwedeng magsagawa ng DNA test. Agad-agad. Ang desisyon ay tila isang malakas na sampal kina Bianca at Don Ignacio. Nanlaki ang mga mata ni Bianca habang ang mukha ni Don Ignacio ay umigting sa galit. "Huwag mong gawin yan, Kael," banta ni Don Ignacio. "Sinusubukan mo ba ako?" Ngumisi si Kael, isang ngising walang bahid ng anumang saya. "Hindi. Tinatapos ko lang ang dapat kong ginawa 7 taon na ang nakalipas. Ang alamin ng katotohanan." Humarap siya sa kanila. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing panangga kay Sinag. "Umalis na kayo bago pa ako makagawa ng isang bagay na pagsisisihan nating lahat." Mayroong digmaan sa mga mata nila ni Don Ignacio. Isang sukatan ng kapangyarihan. Ngunit ngayon, hindi na natatakot si Kael. Dahil ngayon, meron na siyang ipinaglalaban na mas mahalaga pa kaysa sa kahit anong korporasyon o kayamanan. Sa huli, si Don Ignacio ang unang bumigay. Hinila niya si Bianca na patuloy na umiiyak at tumatawag sa pangalan ni Kael. "Magbabayad ka sa ginawa mo, Kael. Tandaan mo yan," huling sabi ni Don Ignacio bago sila tuluyang tumalikod at umalis. Nang mawala na sila sa paningin, saka lang nakahinga ng malukwag si Kael. Napaluhod siyang muli at hinarap si Sinag. "Huwag kang mag-alala," sabi niya sa bata. "Hindi kita pababayaan. Hindi ko pababayaan ang nanay mo." Habang hinihintay nila ang doktor para sa DNA test, isang panibagong nurse ang nagmamadaling lumapit kay Kael. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. "Mr. Silvan?" "Yes?" "Yung pasyente po sa ICU. Si Ginang Di Makulangan." Biglang kinabahan si Kael. Anong nangyari sa kanya? Gising na po siya. Isang alon ng ginhawa ang bumuhos sa katawan ni Kael. Gising na siya. Buhay siya. Ngunit ang kasunod na sinabi ng nurse ang muling nagpabagsak sa kanyang mundo. At hinahanap niya po ang anak niya. "Nagpapanik po siya, sir." Paulit-ulit niyang sinisigaw ang pangalan ng bata. Ang unang nagparamdam sa kanya ay ang sakit. Isang mapurol at kumikirot na sakit na gumagapang mula sa kanyang tagiliran pataas sa kanyang dibdib. Pagkatapos ay ang amoy. Amoy ng antiseptic at gamot. Isang amoy na kinasusuklaman niya dahil ito ang amoy ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahan, sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. Malabo ang lahat sa simula. Mga puting ilaw na sumisilaw sa kanyang paningin. Paulit-ulit siyang kumurap hanggang sa unti-unting luminaw ang imahe ng isang puting kisame at isang IV drip na nakakabit sa kanyang kamay. Isang ospital. Nasa ospital na naman siya. At kasabay ng realisasyong yon, isang pangalan ang sumabog sa kanyang isipan kasama ang isang alon ng matinding takot. Sinag! Sinubukan niyang bumangon, ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik. Isang matinis na tunog mula sa monitor, sa tabi niya ang umalingaw-ngaw sa silid. "Nasaan ang anak ko?" Sigaw niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay paos at basag. "Sinag!" Ang pinto ay bumukas at pumasok ang isang nurse. "Ma'am, kalma lang po kayo. Please, humiga lang po kayo." "Ang anak ko, nasaan siya? Ayos lang ba siya?" Nagpapanik niyang tanong. Pilit na nilalabanan ang pagkahilo at ang sakit. "Nasa labas lang po siya, ma'am. Ligtas po siya. May kasama po siya," mahinahong sabi ng nurse. "Sa sino? Sino ang kasama niya?" Hindi sumagot ang nurse. Sa halip ang pinto ay muling bumukas at sa bungad niyon nakatayo ang isang multo. Isang multo mula sa nakaraang akala niya ay tuluyan na niyang nailibing. Si Kael. Nakatayo siya roon. Ang kanyang perpektong buhok ay bahagyang magulo. Ang kanyang mukha ay puno ng mga emosyong hindi mabasa ni Liwayway. Ngunit ang pinakanagpatigil sa kanyang mundo ay ang suot nito. Isang itim na tuxedo. Ang kasuotan
ng isang lalaking ikakasal. Sa isang iglap, ang lahat ay bumalik. Ang sakit sa kanyang katawan ay napalitan ng pait ng alaala. Flashback, Baryo Amihan, 7 taon na ang nakalipas. Ang araw ay mainit sa kanyang balat at ang hangin ay lasang alat. Magkahawak kamay silang tumatakbo ni Kael sa dalampasigan. Ang kanilang mga tawa ay sinasabayan ng ugong ng mga alon. Wala silang pakialam sa mundo. Tanging sila lang dalawa sa kanilang munting paraaso sa Baryo Amihan. Pagdating ng araw liwayway, sabi ni Kael habang nakahiga sila sa buhanginan at pinapanood ang mga ulap. Dadalhin kita sa lungsod ng paraiso. Ipapatayo kita ng isang bahay na mas malaki pa sa mansyon ng mga Silvan. At doon, bubuo tayo ng sarili nating pamilya. Ngumiti si Liwayway at isinandal ang ulo sa dibdib nito. Kahit sa isang maliit na kubo lang, Kael, basta't kasama kita, paraiso na rin yon para sa akin. Hinalikan siya ni Kael, isang halik na lasang pangako at pangarap. Isang halik na pinaniwalaan niyang tatagal magpakailanman. Isang matalas na kirot sa kanyang sentido ang pumutol sa matamis na alaala at ipinalit dito ang isang bangungot. Flashback, isang madilim na kalsada, 7 taon na ang nakalipas. Gabi na. Naglalakad siyang mag-isa pa uwi mula sa palengke. Masaya ang kanyang puso. Sasabihin na niya kay Kael ang magandang balita. Ang bunga ng kanilang pagmamahalan. Isang munting buhay na nagsisimula nang mabuo sa kanyang sinapupunan. Biglang, isang nakakasilaw na ilaw ang tumutok sa kanya. Isang malaking truck, bumubusina ng malakas at papalapit sa kanya sa napakabilis na takbo. Wala na siyang oras para umiwas. Ang huli niyang naramdaman ay ang malakas na pagtama, ang pagtilapon ng kanyang katawan, at ang mainit na likidong dumadaloy sa kanyang mga binti. Bago siya tuluyang mawalan ng malay, isang anino ng lalaki ang lumapit sa kanya. Hindi niya maaninag ang mukha nito sa dilim, ngunit ang boses nito ay malamig at walang anumang emosyon. Isang boses na magmamarka sa kanyang mga bangungot sa darating na 7 taon. Layuan mo si Kael Silvan? Sabi ng boses. Isa lang itong babala. Sa susunod, sisiguraduhin naming hindi ka nagigising pa. Pagkatapos ay ang kadiliman. Sa kasalukuyan, huwag! Napabalikwas ng bangon si Liwayway, isang sigaw ang kumawala sa kanyang lalamunan. Ang kanyang paghinga ay mabigat, ang malamig na pawis ay namuo sa kanyang noo. Ang alaala ay napakatotoo na para bang muli niyang nararamdaman ang pagtama ng truck at ang malamig na banta sa kanyang pandinig. Ang kanyang mga mata, puno ng takot, ay muling napako kay Kael. Hindi na siya ang Kael na minahal niya sa Baryo Amihan. Ang lalaking nakatayo sa harap niya ngayon ay bahagi ng isang mundong bumasag sa kanya. Ang tuksedo na suot nito ay isang paalala na habang siya ay nagtatago at nabubuhay sa takot para protektahan ang kanilang anak, si Kael ay nagpatuloy sa buhay, handa nang magpakasal at bumuo ng bagong pamilya. Ang pag-ibig ay napalitan ng takot, ang pananabik ay naging pag-iingat. Umalis ka! Nanginginig niyang sabi, pilit na inilalayo ang kanyang katawan sa gilid ng kama na malapit dito. Nagulat si Kael sa kanyang reaksyon. Liway! Ako to, si Kael. Ligtas ka na! Sinubukan niyang humakbang palapit, ngunit umiling si Liwayway. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkatakot. Huwag kang lalapit! Sigaw niya. Umalis ka dito. Nasaan ang anak ko? Huwag ninyong sasaktan ang anak ko. Nasasaktan si Kael sa bawat salitang binitiwan niya. Hindi ko siya sasaktan, Liway. Anak ko rin siya. Hindi ko kayo sasaktan. Hindi! Giit ni Liwayway. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Hindi mo naiintindihan. Ang mundo mo
Ang mga taong nakapaligid sa'yo, mapanganib sila. Ayokong madamay si Sinag. Ayokong mangyari sa kanya ang nangyari sa akin. Umalis ka na, Kael. Nakikiusap ako sa'yo. Para sa kapakanan ng anak mo, umalis ka na. Itinuturing niyang lason si Kael. Isang panganib na kailangan niyang ilayo sa kanilang buhay para manatili silang ligtas. Para kay Liwayway, ang pagbabalik ni Kael ay hindi isang pagliligtas. Ito ay isang hudyat ng kapahamakan. Hindi alam ni Kael ang sasabihin. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang Liwayway na puno ng tiwala at pagmamahal. Ang 7 taon ay nagtanim ng isang pader ng takot sa pagitan nila. Isang pader na hindi niya alam kung paano gigibain. Pero may isang bagay siyang hawak. Isang katotohanang hindi kayang pasinungalingan ng kahit anong takot. Dahan-dahan, kinuha niya mula sa bulsa ng kanyang tuxedo ang isang papel na nakatupi. Ang resulta ng DNA test nakakarating lang kanina. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang iniaabot niya ito sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa iyo, Liway. Sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng pighati at desperasyon. Hindi ko alam kung sino ang nanakit sa iyo, pero may isang bagay na dapat mong malaman. Isang bagay na kailangan mong paniwalaan dahil ito lang ang katotohanang pinanghahawakan ko ngayon. Nag-aalangan si Liwayway na kunin ang papel. Tingnan mo, pakiusap ni Kael. Please. Sa wakas, kinuha niya ito. Binuksan niya ang papel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuyod ang mga nakasulat na salita at numero hanggang sa napadako ito sa huling linya. Probability of paternity, 99.999%. Ang mga salitang yon ay tila sumampal sa kanya. Isang katotohanang hindi maitatanggi. Isang ugnayan na hindi mapuputol. Hindi na niya kayang itago si Sinag. Hindi na niya kayang mag-isang protektahan ito. Dahil ang katotohanan ay narito na. Nakasulat sa itim at puti. Si Kyle Sylvan ay ang ama ng kanyang anak. Ang pader na kanyang itinayo ay nagsimulang gumuho. Ang tapang na kanyang ipinapakita ay biglang naglaho at napalitan ng 7 taon ng naipong takot at sakit. Tumingin siya kay Kael at sa unang pagkakataon mula nang magising siya, ang nakita niya sa mga mata nito ay hindi ang panganib, kundi ang lalaking minahal niya. Ang lalaking handang talikuran ang lahat para sa kanya noon. At nagsimula siyang umiyak, hindi isang maras na paghagulgol, kundi isang tahimik na pag-iyak. Ang mga luha ng isang taong pagod na pagod ng mag-isa. Hindi ito aksidente, Kael. Bulong niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Tinangka nila akong patayin. Ang mga salita ni Liwayway ay parang lason na gumagapang sa sistema ni Kael. Isang malamig at masakit na katotohanang sumusunog sa lahat ng kasinungalingang kanyang pinaniwalaan. Tinangka nila akong patayin. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang drumbeat ng paghihiganti at isang panata ng proteksyon. Wala nang tanong, wala nang pag-aalinlangan. Ang unang hakbang ay ilayo sila sa panganib. Sa loob lamang ng ilang oras, sa tulong ng kanyang pinagkakatiwalaang security head, na ilipat niya sina Liwayway at Sinag mula sa ospital patungo sa isang pribado at high-end na condominium unit sa isang lokasyong tanging siya lang ang nakakaalam. Isang ligtas na kanlungan na malayo sa mga matang mapanghusga at sa kapangyarihan ng mga baleryano. Habang inaayos ng isang private nurse ang mga gamit ni Liwayway sa silid, naupo si Kael sa sofa sa sala, katabi si Sinag na kanina patahimik. Ang batang lalaki ay nakatingin lang sa sahig. Ang mga maliliit niyang kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. Ang trauma ng mga nakaraang oras ay malinaw na nakaukit sa mukha nito. Gutom ka na ba? Mahinang tanong ni Kael. Umiling lang si Sinag. Gusto mo ng juice? O kahit anong gusto mong laruan?
Pwede akong magpabili. Muling alok ni Kyle. Ang kanyang boses ay hindi sanay sa ganitong uri ng pakikipag-usap. Marunong siyang magpatakbo ng 1 bilyong pisong korporasyon, pero hindi niya alam kung paano aaliwin ang isang batang nasasaktan. Tumingala si Sinag sa kanya. Ang mga mata nito ay seryoso. Totoo po ba? Ang alin? Na kayo po ang tatay ko? Tumango si Kael. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa unang pagkakataon. Oo, ako ang tatay mo. Talaga po? May bahid ng pagkamangha sa boses ng bata. Kahit hindi po kayo kasal ni nanay, ang tanong na yon, sa kanyang buong inosente, ay tumama kay Kael ng mas malakas kaysa sa anumang akusasyon. Oh, marinyang sagot. Puno ng isang pagsisising ngayon lang niya naramdaman. Kahit hindi nababago nun ang katotohanan na dugo kita at anak kita. Isang munting na manangiti ang sumilay sa labi ni Sinag. At sa isang iglap, ang bigat sa dibdib ni Kael ay tila bahagyang gumaan. Ang ngiting iyon ang nagbigay kahulugan sa lahat ng kaguluhang iniwan niya sa katedral, sa lahat ng problemang kakaharapin pa niya. Para sa ngiting iyon, handa siya nang isugal ang lahat. Inakbayan niya ang bata at niyakap ito ng bahagya. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang emosyong hindi kayang bilhin ng pera o ibigay ng kapangyarihan, ang pagiging isang ama. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay agad winasak ng isang tunog mula sa malaking telebisyon sa sala. Automatiko itong bumukas, nakaset sa isang 24 oras na news channel, isang bagay na laging ginagawa ng kanyang security team para manatili siyang updated. At ang mukha sa screen ang nagpatigas sa panga ni Kael. Si Don Ignacio Valeriano. Nakatayo siya sa harap ng Katedral ng Paraiso. Napapaligiran ng mga reporter. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng pag-aalala at pagkahiya. Isang malungkot na araw para sa aming pamilya, sabi ni Don Ignacio. Ang boses ay puno ng pekeng pighati. Ang tanging hiling lang namin ay ang privacy sa mahirap na panahong ito. Ang aking anak, si Bianca, ay nasa malalim na kalungkutan. Ngunit bilang isang ama at bilang isang haligi ng komunidad ng negosyo, hindi ko maaaring palampasin ang mga isyong moral na nakataya dito. Anong ibig ninyong sabihin, Don Ignacio? Tanong ng isang reporter. Ngumiti ng mapait si Don Ignacio. Ang isang imperyo, gaya ng Sylvan Corporation, ay nangangailangan ng isang leader na may matatag na kamay at hindi matitinag na integridad. Isang leader na hindi kayang basta-basta talikuran ang isang sagradong panunumpa dahil sa isang aberya. Nag-aalala ako para sa kinabukasan ng kumpanya. Kasabay ng kanyang mga salita, isang news sticker ang gumapang sa ilalim ng screen. Sylvan Corp, SVC, stocks, pumaplakda dahil sa bigong wedding of the century. Isang direktang atake, hindi lang sa kanyang pangalan, kundi sa pundasyon ng lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Isang deklarasyon ng digmaan. Agad na tumunog ang cellphone ni Kael, ang kanyang sekretarya. Sir, emergency board meeting. They're demanding your presence in 1 hour. Kinuyom ni Kael ang kanyang mga kamao. Ang galit ay umakyat sa kanyang lalamunan. Mainit at mapait. Tiningnan niya si Sinag, na ngayon ay nakatingin sa TV. Ang kanyang inosenteng mukha ay puno ng pagkalito. Mabilis na kinuha ni Kael ang remote at pinatay ang telebisyon. Hindi ko pababayaan na sirain niya tayo. Bulong ni Kael sa sarili. Hinalikan niya ang noo ni Sinag. Dito ka lang muna ha? May aasikasuhin lang si tatay. Babalik ako agad. Pagdating ni Kael sa Sylvan Tower, ang headquarters ng kanyang imperyo, sinalubong siya ng isang sementeryo ng katahimikan. Ang mga empleyado ay umiiwas ng tingin. Ang kanilang mga bulungan ay sumusunod sa kanya hanggang sa makarating siya sa silid pulungan. Sa loob, ang hangin ay mabigat.
Ang mahabang mesa na gawa sa mahogany ay napapaligiran ng mga miyembro ng board, mga seryosong mukha ng mga lalaki at babae na ang tanging pinapahalagahan ay ang numero at kita. Kael, nagsimula ang isang matandang lalaki, isang matalik na kaibigan ng kanyang ama. Anong nangyayari? Ang ating stock value ay bumagsak ng 15% sa loob lang ng 2 oras. Si Ignacio ay ginagamit ang media para wasakin tayo. Kailangan mong ayusin ito. Itama mo ang pagkakamali mo kay Bianca. Tiningnan ni Kael ang bawat isa sa kanila. Nakita niya ang pagdududa, ang takot, ang panghuhusga. Walang pagkakamaling dapat itama. Mariin niyang sagot. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang kasal ay hindi natuloy. Tapos ang usapan. Hindi yan ganun kasimple. Giit ng isa pa, isang kilalang kaalyado ng mga Valeriano. Ang pagsasanib-puwersa natin sa kanila, ang magpapatatag sa ating posisyon sa merkado. Itinapon mo ang lahat ng yon para sa isang eskandalo. Hindi ito isang eskandalo, matigas na sabi ni Kael. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ito ay ang buhay ko, at ang tinatawag ninyong eskandalo ay ang anak ko. Isang nakabibinging katahimikan ang namayani. At ang ataking ito, pagpapatuloy ni Kael, ay hindi dahil sa isang bigong kasal. Ito ay dahil may mga lihim na ayaw ipaalam ni Ignacio Valeriano. Mga kasalanan mula sa nakaraan. At sisiguraduhin kong lalabas ang lahat ng iyon. Tumayo siya. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng bigat sa bawat salitang kanyang binitiwan. Ako pa rin ang CEO ng kumpanyang ito. At ang utos ko ay simple. Hold the line. Huwag kayong bibigay sa pressure. Ako ang personal na haharap kay Ignacio. Ngunit unawain ninyo ito. Kung kailangan kong mamili sa pagitan ng kumpanyang ito at ng pamilya ko, hindi ako magdadalawang isip na talikuran kayong lahat. Iniwan niya sila roon, tulala at hindi makapagsalita. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, ang kanyang isip ay tumatakbo na. Kailangan niya ng ebidensya, kailangan niya ng alas. Tinawagan niya ang kanyang pribadong imbestigador. Gusto kong halungkatin mo ang lahat tungkol sa isang aksidente sa Baryo Amihan. 7 taon na ang nakalipas. Utos niya. Ang biktima ay si Liwayway Di Makulangan. Gusto kong malaman kung sino ang driver ng truck, sino ang nag-utos sa kanya, at kung ano ang koneksyon ni Ignacio Valeriano sa lahat ng ito. Walang limitasyon sa budget. Gusto ko ng resulta. Habang ibinababa niya ang telepono, isang panibagong tawag ang pumasok. Isang numerong pamilyar na pamilyar sa kanya. Bianca. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot din niya ito. Bago pa siya makapagsalita, ang humihikbing boses ni Bianca ang kanyang narinig. Kael, please, alam kong galit ka. Basag ang boses nito sa pag-iyak. Pero kailangan nating mag-usap. Isang beses lang. Huling beses na. May kailangan akong sabihin sa'yo tungkol kay Papa. Mga bagay na hindi mo alam. Nakikiusap ako sa'yo, Kael, para na rin sa kaligtasan mo. Ang mga unang araw sa condominium ay isang malabong panaginip para kay Liwayway. Isang panaginip na may halong ginhawa at patuloy na pangamba. Ligtas sila. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 7 taon, nakakatulog siya nang hindi binabantayan ang bawat kaluskos sa labas ng kanyang pinto. Mayroong masasarap na pagkain, malambot na kama, at isang private nurse na laging nakaalalay sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat ng karangyaan, isang pamilyar na kalaban ang unti-unting nagpaparamdam sa loob ng kanyang katawan. Ang pagkahilo, ang madaling pagkapagod, ang mga pasa na bigla na lang lumilitaw sa kanyang balat na walang dahilan. Mga sintomas na pilit niyang iwinawaksin nitong mga nakaraang buwan-buwan, mga sintomas na ibinubulong ng kanyang takot na baka may mas malalim na problema. Si Kael, sa kabilang banda, ay isang bagyo ng enerhiya. Palagi siyang may kausap sa telepono, mga abogado,
imbestigador, mga miyembro ng board. Kapag nasa apartment siya, ang atensyon niya ay nahahati sa pagitan ng pag-aalaga sa kanila ni Sinag at sa digmaang malinaw na kinakaharap niya sa labas. Nakikita ni Liwayway ang pagod sa kanyang mga mata, ang tensyon sa kanyang mga balikat, at sa tuwing tinitingnan niya ito, isang pamilyar na sakit ang kumikirot sa kanyang puso. Ayaw niyang maging pabigat. Isang hapon, habang si Kael ay nasa isang importanteng pulong at si Sinag ay mahimbing na natutulog sa kabilang kwarto, tinawagan ni Liwayway ang doktor na nag-asikaso sa kanya sa Pag-asa Medical Center. Ginamit niya ang telepono ng nurse, siniguradong walang makakaalam. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang nararamdaman, mga detalyeng hindi niya masabi kay Kael dahil ayaw na niyang dagdagan pa ang mga alalahanin nito. Base sa mga sintomas na sinasabi mo at sa resulta ng initial blood test mo nung na-admit ka, seryosong sabi ng doktor sa kabilang linya, may hinala ako, Ginang Di Makulangan, pero kailangan natin ng mas masusing pagsusuri para makumpirma. Kailangan mong bumalik sa ospital. Kinabukasan, gumawa siya ng dahilan. Sinabi niya kay Kyle na kailangan lang niyang bumalik sa ospital para sa isang simpleng follow-up check-up. Pumayag naman ito, ngunit ipinadala nito ang pinagkakatiwalaan niyang bodyguard para samahan siya, para na rin sa kanyang seguridad. Sa loob ng malamig na opisina ng doktor, mag-isa niyang hinarap ang katotohanan. Aplastic anemia. Paliwanag ng doktor, isang hematologist, habang ipinapakita sa kanya ang mga resulta ng bone marrow biopsy na isinagawa ng mabilisan. Ito'y isang bihirang kondisyon kung saan ang bone marrow mo ay hindi nakakagawa ng sapat na mga bagong blood cells para sa iyong katawan. Ito ang dahilan kung bakit ka nanghihina, madaling magkapasa at laging pagod. Ang mga salita ay tila hangin lang na dumaan sa tainga ni Liwayway. May lunas po ba yan, Dok? Nanginginig niyang tanong. Ang pinakamabisang lunas ay ang bone marrow transplant. Sagot ng doktor. Kailangan nating maghanap ng isang compatible donor. Tumango si Liwayway, pilit na pinapatatag ang sarili. Kaya niya ito. Lalaban siya. Para kay Sinag. Sige po, Doc. Hahanap po tayo. Pwede po bang subukan ng mga kapatid ko sa probinsya? Ngumiti ng malungkot ang doktor. Iyon sana ang susunod kong sasabihin. Ngunit may isa pang bagay na kailangan mong malaman. Ginang Di Makulangan. Ang ganitong uri ng aplastic anemia ay may malaking tsansa na namamana. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Liwayway. Ano? Anong ibig ninyong sabihin? Ang anak mo, si Sinag. Kailangan din natin siyang masuri. May posibilidad na taglay din niya ang kondisyon o mas mataas ang tsansa niyang magkaroon nito sa hinaharap. Ang hatol ng dugo. Isang sumpa na hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin sa kaisa-isa niyang anak. Ang sahig ay tila gumuho sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay naging mabigat at mahirap lang hapin. Hindi na ito tungkol sa kanya. Ito ay tungkol kay Sinag. Pag-uwi niya sa kondominium, dala-dala niya ang bigat ng buong mundo. Sinalubong siya ni Kael, na kararating lang din mula sa opisina. Mukha itong pagod, ngunit ngumiti ito nang makita siya. Kumusta ang check-up? Ayos lang ba ang lahat? Tanong nito. Tumingin si Liwayway sa lalaking minahal niya. Ang lalaking handang isugal ang lahat para sa kanila. Paano niya sasabihin dito ang panibagong dagok na ito? Paano niya sasabihin na ang anak na kakatagpo pa lang nito ay maaaring may malubhang karamdaman? Hindi niya kaya. Hindi pa ngayon. Ayos lang. Pilit siyang ngumiti. Sinabi lang ng doktor na kailangan ko lang magpahinga at kumain ng mabuti. Isang kasinungalingan. Isa na namang lihim na kailangan niyang sarilinin tulad ng ginawa niya sa loob ng 7 taon. Isang pader na muli niyang itinayo sa pagitan nilang dalawa dahil sa maling akala na pinoprotektahan niya ito. Ngunit ang tadhana ay may sariling paraan ng paglantad sa katotohanan. Kinagabihan,
Habang naghahapunan sila, biglang napatigil sa pagsubo si Sinag. "Nanay, ang sakit po ng ulo ko." Mahina niyang sabi. Hinawakan ni Liwayway ang noo nito. Nag-aapoy ito sa lagnat. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang bata ay nanghina, namutla, at nagsimulang dumaing ng pananakit ng kaso-kasuan. Walang tanong-tanong, binuhat ni Kael ang bata at isinugod nila ito pabalik sa Pag-asa Medical Center. Ang biyahe ay isang malabong pagkataranta. Ang tanging naririnig ni Liwayway ay ang mahinang pag-ungol ni Sinag at ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang puso. Sa emergency room, ang mga doktor ay mabilis na kumilos. Kinuha nila ang blood sample ng bata. At habang hinihintay nila ang resulta, hinarap ng doktor na nakausap ni Liwayway kaninang umaga, si Kael. "Mr. Silvan, kailangan nating seryosong pag-usapan ang kondisyon ni Ginang Di Makulangan at ang posibleng epekto nito sa inyong anak." Doon, sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, gumuho ang lahat ng kasinungalingan ni Liwayway. Wala na siyang nagawa, kundi ang umiyak, habang ipinapaliwanag ng doktor kay Kael ang lahat. Ang aplastic anemia, ang pagiging namamana nito, at ang kalagayan ngayon ni Sinag na maaaring sintomas na ng sakit. Ang mukha ni Kael ay dumaan sa iba't ibang yugto ng emosyon, pagkalito, pagkabigla, at sa huli, isang malalim na sakit. Ngunit wala ni isang bakas ng paninisi sa mga mata nito nang tumingin ito kay Liwayway. Tanging pag-unawa at isang determinasyong mas matindi pa kaysa dati. "Ano ang kailangan nating gawin, Doc?" Matatag na tanong ni Kael. "Kailangan natin ng bone marrow transplant para sa kanilang dalawa," sagot ng doktor. "At ang pinakamataas na tsansa ng pagiging compatible ay mula sa isang magulang, mula sa iyo, Mr. Silvan." Tumingin ang doktor kay Kael. Ang kanyang mga salita ay isang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. "Kailangan naming kunan ng sample ang dugo mo para sa compatibility test, agad-agad." Ang tawag ni Bianca ay parang isang langgam na gumagapang sa kanyang batok. Isang pangangating hindi niya dapat pansinin, ngunit pilit na nagpaparamdam. "May kailangan akong sabihin sa iyo tungkol kay Papa. Para na rin sa kaligtasan mo." Ang mga salitang iyon ay nagtanim ng isang maliit na butil ng pagdududa sa kanyang isipan. Paano kung may alam si Bianca? Paano kung ang susi para mailigtas sina Liwayway at Sinag ay nasa babaeng dapat sana'y kanyang pinakasalan? Kasabay nito, ang buong pagkatao niya ay nakatuon sa pagiging pag-asa. Siya ang pag-asa. Siya ang maaaring maging donor. Habang kinukunan siya ng dugo ng isang medtech, isang pakiramdam ng kapangyarihan ang dumaloy sa kanya. Sa wakas, pagkatapos ng 7 taon ng pagkukulang, may magagawa na siyang tama. May magagawa siyang tiyak para iligtas ang kanyang pamilya. Kinabukasan, habang hinihintay niya ang resulta ng compatibility test, nagpasya siyang harapin ang isang kasinungalingan para makakuha ng isang katotohanan. Pumayag siyang makipagkita kay Bianca. Pinili niya ang isang coffee shop sa lobby ng isang abalang hotel. Isang lugar na neutral, maraming tao, at malayo sa anumang posibleng bitag. Pagdating niya, naroon na si Bianca. Nakaupo sa isang sulok. Ang karangyaan at kumpiyansang dati bumabalot dito ay napalitan ng isang babasaging anyo. Maga ang kanyang mga mata sa kaiiyak at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang hawak ang tasa ng kape. Para siyang isang porselanang manika na may lamat. "Kael," sabi nito nang makita siya, ang boses ay mahina. "Salamat sa pagdating mo." Umupo si Kael sa tapat niya, walang anumang emosyon sa kanyang muka. "Ano ang kailangan mo, Bianca?" "Gusto kong humingi ng tawad." Nagsimula ito. "Sa lahat ng gulo, hindi ko sinasadya. Diretsuhin mo na ako, Bianca. Wala akong panahon para sa drama." Putol ni Kael. Ang kanyang boses ay malamig na parang yelo. "Ano ang sinasabi mo tungkol sa ama mo?" Napalunok si Bianca.
Tila natatakot sa sariling mga salita. Si Papa, may mga ginagawa siyang bagay na hindi ko maintindihan. Noong una, akala ko para sa negosyo lang, para sa pamilya natin. Pero ngayon, natatakot na ako sa kanya, Kael. Anong mga bagay? Mariing tanong ni Kael. Nagbaba ng tingin si Bianca. Tungkol sa babaeng iyon, si Liwayway. Ang pagbanggit sa pangalan ni Liwayway ay may kasamang bahid ng pait. 7 taon na ang nakalipas. Noong nalaman ni Papa na may relasyon kayo, na seryoso ka sa kanya, nagalit siya. Sinabi niya na isang malaking pagkakamali ang pagpili sa isang simpleng babae mula sa probinsya kaysa sa akin. Alam ko na yan. Walang pasensyang sabi ni Kael. Pero ang hindi mo alam, nag-angat ng tingin si Bianca. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ay kung gaano siya kadeterminado na paghiwalayin kayo. Ginawa niya ang lahat, Kael. Dito na. Ito na ang hinihintay niya. Kumapit si Kael sa bawat salita. Akala ko, susuhulan niya lang para layuan ka niya. Pagpapatuloy ni Bianca, ang kanyang boses ay naging isang pabulong na puno ng pagsisisi. Pero isang gabi, narinig ko siyang may kausap sa telepono. Galit na galit siya. May sinisigawan siya sa kabilang linya. May sinasabi siya tungkol sa isang trabahong kailangang tapusin. Trabaho? Ulit ni Kael. Oo, at kinabukasan, narinig ko ang balita. Na-aksidente daw si Liwayway. Komatose siya sa isang pampublikong ospital, sabi ni Bianca. At pinaniwala ninyo ako na patay na siya. Mariing sabi ni Kael. Ang galit ay nagsisimula nang kumulo sa loob niya. Si Papa ang nagsabi sa akin, depensa ni Bianca. Sinabi niya na mas mabuti nang isipin mong patay na siya para makapag-move on ka na. Para sa ikabubuti mo raw. Naniwala ako sa kanya, Kael. Bata pa ako noon, no? Naniwala ako. Tinitigan ni Kael si Bianca. Pinag-aaralan ang bawat kislap ng emosyon sa mga mata nito. Mayroon pa ring kulang. Isang piraso ng palaisipan na hindi pa rin umaakma. At doon, sa gitna ng kanyang pagkukunwaring desperasyon, ay nagkamali si Bianca. Isang maliit, halos hindi mapansing pagkakamali. Ngunit para kay Kael, na ang isip ay kasing talas ng isang kutsilyo, ito ay kasing liwanag ng isang kidlat. Ginawa lang ni Papa ang lahat para protektahan ako. Mula sa babaeng yon na kahit sa ospital ay ayaw pa ring mawala. Napatigil si Kael. Ang kanyang buong katawan ay nanigas. Kahit sa ospital ay ayaw pa ring mawala. Anong sabi mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging kalmado. Isang nakakatakot na kalma bago ang isang bagyo. Natigilan din si Bianca na pagtanto ang kanyang sinabi. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Wala. Ang ibig kong sabihin, paano mo nalaman na nasa ospital siya noon, Bianca? Tanong ni Kael. Dahan-dahang tumayo. Ang kanyang anino ay bumabalot sa nanginginig na babae. Sinabi mo na narinig mo lang ang balita. Sinabi mo na akala mo ay patay na siya. Ngayon, sinasabi mo na ayaw niyang mawala. Kahit nasa ospital? Sino ang nagsabi sa'yo noon? O baka naman, nandoon ka mismo? Ang takot sa mga mata ni Bianca ay sapat ng sagot. Hindi lang niya alam. Kasabwat siya. Alam niya na buhay si Liwayway at sa loob ng 7 taon, pinanood niya si Kael na magluksa sa isang kasinungalingan habang itinatago ang katotohanan. Sa mismong sandaling iyon, ang kanyang cellphone ay nagring. Ang tunog ay bumasag sa matinding tensyon sa pagitan nila. Pag-asa Medical Center. Ang resulta. Hello? Sagot niya. Hindi inaalis ang nanlilisik na tingin kay Bianca. Mr. Silvan, si Dr. Reyes po ito, sabi ng boses sa kabilang linya. Doc, kumusta? Compatible ba ako? Tanong ni Kael. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, puno ng pag-asa na sa wakas. May isang magandang balita sa araw na ito. Nagkaroon ng sandaling katahimikan sa kabilang linya.
Isang katahimikang mas mabigat kaysa sa anumang masamang balita. Mr. Silvan, seryosong sabi ng doktor, may isang problema. Napahigpit ang hawak ni Kael sa telepono. Anong problema? Hindi ba ako compatible? Hindi iyon. Sagot ng doktor. Ang problema ay mas komplikado. Kael, ang tissue mo ay hindi tumutugma sa inaasahan mula sa isang biological na anak ng iyong mga magulang, sina Mr. at Mrs. Silvan. Kumunot ang noo ni Kael. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim ang doktor bago binitawan ang mga salitang gigiba sa pundasyon ng buong pagkatao ni Kael. Mr. Silvan, mayroon kaming basehan para maniwala base sa genetic markers na nakita namin na hindi ka nila tunay na anak. Ang dugo mo ay nagsasabi na ikaw ay ampon. Ang salitang ampon ay hindi lang isang salita. Isa itong bomba na sumabog sa pinakapundasyon ng kanyang pagkatao. Winasak ang bawat haligi ng kanyang pagkakakilanlan at iniwan siyang nakalutang sa isang kawalan ng espasyo at panahon. Hindi niya namalayan kung paano siya nakaalis sa coffee shop. Ang umiiyak na mukha ni Bianca ay isang malabong imahe na lang sa kanyang isipan. Ang biyahe papunta sa mansyon ng mga Silvan ay isang automatikong kilos. Ang kanyang mga kamay ang nagmamaneho, ngunit ang kanyang kaluluwa ay nasa ibang lugar. Naglalakbay pabalik sa 32 taon ng isang buhay na ngayon ay natuklasan niyang isang matamis na kasinungalingan. Ang mga litrato sa dingding ng mansyon na dating nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng pag-aari ay tila mga estranghero na ngayon. Ang kanyang mga tagumpay, ang kanyang pangalan, ang kanyang mana, lahat ay nakasabit sa isang apelyidong hindi pala talaga kanya. Naabutan niya ang kanyang mga magulang, ang mga taong kinilala niyang ama't ina, sa library, nagkakape at nagbabasa ng pahayagan na para bang isang ordinaryong araw lang. Ang kapayapaan sa kanilang mga muka ay isang sampal sa nagngangalit na bagyo sa loob niya. Kael, anak, ang aga mo yata? Masayang bati ng kanyang ina, si Doña Elvira Silvan. Inilapag ni Kael ang isang medical folder sa ibabaw ng mamahaling mesa, ang resulta ng kanyang genetic test. Kailangan nating mag-usap, sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon na lalong nagbigay ng bigat sa bawat salita. Tungkol sa dugo ko at kung bakit hindi ito tumutugma sa dugo ninyo. Ang nangiti sa mukha ni Doña Elvira ay unti-unting naglaho. Ang kanyang ama, si Don Alberto, ay napababa ng pahayagan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Ang katahimikan sa silid ay masakit sa tainga. Nabasag lamang ng mahinang pag-agos ng luha mula sa mga mata ng kanyang ina. Iyon na ang kumpirmasyon. Paano mo nalaman? Nanginginig na tanong ni Doña Elvira. Hindi na yan ang mahalaga, sagot ni Kael. Ang galit na inaasahan niyang mararamdaman ay hindi dumating. Sa halip isang malalim na pagkalito at sakit ang pumuno sa kanya. Ang gusto kong malaman ay bakit? Bakit ninyo itinago sa akin ito sa buong buhay ko? Si Don Alberto ang sumagot. Ang kanyang boses na dati puno ng awtoridad ay ngayon ay basag. Dahil anak ka namin, Kael, mula sa sandaling binuhat ka namin, ikaw na ang naging anak namin, hindi sa dugo, kundi sa puso. Hindi namin kayang magkaanak at ikaw ang sagot sa aming mga panalangin. Ang itago ang katotohanan. Iyon ang tanging paraan na naisip namin para protektahan ka, para protektahan ang pamilyang ito. Protektahan? Mapait na tumawa si Kael. O para protektahan ang sarili ninyo, ang apelyido ninyo. Itinago ninyo sa akin kung sino talaga ako. Mahal na mahal ka namin, anak. Humahagulgol na sabi ng kanyang ina. Natakot kami. Natakot kami na baka kapag nalaman mo, iwan mo kami. Nahanapin mo ang tunay mong pamilya. Hindi namin kakayanin yon. Ang kanilang mga luha at paliwanag ay tila mga alon na humahampas sa isang pader na bato. Hindi niya sila kayang sisihin ng buo, ngunit hindi rin niya kayang intindihin.
Ang kanyang buong buhay ay isang pag-arte na hindi niya alam na kasali pala siya. Saan? Tanong niya. Saan ninyo ako nakuha? Sa isang ampunan sa labas ng lungsod, sagot ni Don Alberto. Ang kanlungan ng pag-asa, pero matagal na iyong naipasara, Kael. Mahigit 20 taon na. Isang patay na dulo, isang nakaraang isinara na rin ng panahon. Umalis si Kael sa mansyon nang walang paalam. Dinala siya ng kanyang mga gulong sa isang malayong baryo kung saan natagpuan niya ang sinasabing ampunan o kung anuman ang natira rito. Ang kanlungan ng pag-asa ay isa na lang kalansay. Ang gate na bakal ay kinakalawang na at nakabukas ng bahagya. Ang mga baging ay gumagapang na sa mga pader na dati puti, ngunit ngayoy puno na ng mantsa at lumot. Ang mga bintana ay basag, mga madidilim na mata na nakatingin sa kawalan. Pumasok siya sa loob. Ang sahig ay puno ng mga tuyong dahon at nabubulok na kahoy. Ang amoy ng alikabok at pagkalimot ay nanunuot sa hangin. Nakatayo sa gitna ng pagkawasak na yon, naramdaman ni Kael ang isang matinding kawalan. Dito nagsimula ang kanyang buhay, sa isang lugar na walang pangalan, walang mukha. Sino ang nag-iwan sa kanya dito? Minahal ba siya? O isa lang siyang pagkakamaling kailangang itapon? Ang galit ay napalitan ng isang malamig at matigas na desperasyon. Kailangan niyang malaman, hindi na lang para sa kanyang sarili, kundi para kina Liwayway at Sinag. Ang kanilang buhay ngayon ay nakasalalay sa paghahanap niya sa isang pamilyang hindi niya kilala. Sa loob ng kanyang kotse, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pribadong investigador, ang parehong taong inatasan niyang mag-imbestiga sa kaso ni Liwayway. May bago akong trabaho para sa'yo, sabi ni Kael. Ang kanyang boses ay mekanikal at walang emosyon. Mas importante ito kaysa sa nauna. Gusto kong alamin mo ang lahat tungkol sa kanlungan ng pag-asa. Sino ang mga nagpatakbo nito? Sino ang mga nagtrabaho doon? At higit sa lahat, gusto kong makita ang lahat ng records ng mga batang naroon. 32 taon na ang nakalipas. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa kondominium. Ang kanyang ligtas na kanlungan, ang lugar kung saan naroon ang tanging pamilyang sigurado siyang tunay. Pagpasok niya, nakita niya si Liwayway na nakaupo sa tabi ng kama ni Sinag, binabantayan ang natutulog na anak. Nag-angat ito ng tingin nang maramdaman siya. Nakita nito ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang bigat, ang kawalan. Kael, anong problema? Mahinang tanong nito. Tumingin siya sa kanila, ang babaeng nasaktan dahil sa pagmamahal sa kanya at ang batang nangangailangan ng isang piraso ng kanyang pagkatao na hindi niya maibigay. Ang makapangyarihang si Kael Silvan, ang tagapagmanang kayang bilhin ang lahat, ay hindi kailanman naramdaman ang ganitong klaseng kawalan ng silbi. Siya, na dapat sana'y tagapagligtas nila, ay isa ring nawawala. Hindi niya masabi kay Liwayway ang totoo. Hindi niya kayang dagdagan pa ang bigat na pasan nito. Kaya umiling lang siya at umupo sa kabilang gilid ng kama. Pagod lang ako, sabi niya. Isang kasinungalingang kasing laki ng kasinungalingang kanyang kinamulatan. Hinawakan ni Liwayway ang kanyang kamay. Ang init niyon ay ang tanging totoong bagay na naramdaman niya sa buong araw. Sa gitna ng pagkalito, sa gitna ng kawalan ng pag-asa, ang hawak na yon ay isang paalala kung para kanino siya lumalaban. At habang nakaupo sila roon sa katahimikan, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Ang investigador. Sir, sabi ng boses sa kabilang linya. Mabilis ang mga pangyayari. Karamihan sa mga records ng ampunan ay nasunog sa isang insidente. Maraming taon na ang nakalipas. Halos walang natira. Napapikit si Kael. Isa na namang patay na dulo. Pero, pagpapatuloy ng investigador, may isang lead, isang pangalan na paulit-ulit na lumabas sa mga testimonya
ng mga dating residente sa lugar. Isang madre na nagtrabaho doon mula nang itayo ito hanggang sa magsara. Siya daw ang kanang kamay ng namamahala. Baka may alam siya. Baka may natatandaan siya. Napatayo si Kael. Ang kanyang puso ay biglang bumilis. Sino? Anong pangalan niya? Ang pangalan niya ay Sister Ellen. Ang bawat pagdaan ng araw ay parang isang butil ng buhangin na bumabagsak sa isang hourglass, hudyat ng paubos na oras. Si Sinag ay nananatiling matamlay. Ang lagnat ay pabalik-balik, isang malupit na paalala ng bombang nakatanim sa loob ng kanyang munting katawan. At si Kael, nakikita siya ni Liwayway at ang puso niya ay nadudurog. Gabi-gabi, umuuwi itong pagod. Ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napapalitan ng isang desperadong paghahanap. Ang mga linya sa kanyang mukha ay tila lumalalim. Ang kanyang mga balikat na dati tila kayang pasanin ang buong mundo ay bahagyang nakayuko na sa bigat. Nakikita niya itong pilit na ngumingiti para kay Sinag. Ngunit kapag akala nito'y walang nakatingin, nakikita ni Liwayway ang blangkong titig nito sa kawalan. Ang titig ng isang taong nawawala. Nararamdaman niyang may malaking problema si Kael, isang bagay na hindi nito masabi sa kanya. Isang pader na muling itinayo nito sa pagitan nila. At sa halip na maging kasama sa laban, nararamdaman ni Liwayway na isa siyang pabigat. Isang reyna sa isang gintong hawla. Naghihintay lang na iligtas. Hindi. Hindi na siya papayag. Hindi na siya ang babaeng mahinang nagtatago sa takot. Isa na siyang ina. At ang isang ina, kapag ang buhay ng kanyang anak ang nakataya, ay nagiging isang mandirigma. Kung si Kael ay abala sa paghahanap ng lunas para sa kanilang hinaharap, siya naman ay kikilos para harapin ang mga demonyo ng kanilang nakaraan. Kailangan niyang bigyan si Kael ng armas. Kailangan niyang mahanap ang katotohanan na siyang magpapabagsak kay Don Ignacio Valeriano. Isang gabi, habang abala ang nurse sa paghahanda ng gamot at si Kael ay nasa isang late-night meeting, pumasok si Liwayway sa banyo. Dala ang isang burner phone na lingid sa kaalaman ng lahat. Isang relikya mula sa kanyang buhay ng pagtatago. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang tinitipa ang isang numerong matagal na niyang kinabisado. Pagkatapos ng ilang ring, isang pamilyar na boses ang sumagot. Hello? Aling Nita? Bulong ni Liwayway. Liwayway, ikaw ba yan, Hija? Diyos ko, buhay ka! Gulat na sabi ng matandang babae sa kabilang linya. Ang may-ari ng maliit na sari-sari store sa Baryo Amihan na naging parang pangalawang ina niya. Opo, Aling Nita. Mahabang kwento po. Putol ni Liwayway. Walang oras para sa kumustahan. Pero kailangan ko po ng tulong ninyo. Isang napakalaking pabor. Ano yon, Hija? Sabihin mo lang. Huminga ng malalim si Liwayway. Si Mang Cardo po, yung mangingisda. Yung laging nagkakape sa tindahan ninyo tuwing madaling araw. Nangingisda pa rin po ba siya? Oo naman. Bakit mo naman naitanong? Sabi po niya noon, may nakita raw po siya noong gabi na naaksidente ako. May nakita siyang mga lalaking kahina-hinala malapit sa kalsada bago dumating yung truck. Natakot lang siyang magsalita. Aling Nita, nakikiusap po ako. Kailangan ko siyang makausap. Natahimik si Aling Nita sa kabilang linya. Hija, delikado yan. Ang pagbuhay sa nakaraan. Alam mo kung sino ang mga binabangga mo. Alam ko po, mariing sagot ni Liwayway. Ang boses ay puno ng determinasyon. Pero mas delikado po kung wala akong gagawin. Ang anak ko po, Aling Nita, may sakit siya. At ang mga taong may gawa nito sa akin ang dahilan ng lahat. Kailangan kong lumaban. Kinabukasan, isinagawa niya ang kanyang plano. Nagkunwari siya ng masama ang pakiramdam at kailangang magpahinga buong araw. Hinintay niyang makaalis si Kyle para sa isa na namang mahalagang pulong. Hinintay niyang maging abala ang nurse
Sa kusina, nag-iwan siya ng isang maikling sulat sa ibabaw ng unan ni Kael. Kael, patawarin mo ako. May kailangan akong gawin para sa atin, para kay Sinag. Mag-iingat ako. Mahal na mahal ko kayo. Liwayway tahimik gamit ang service elevator na itinuro sa kanya noon ng isang maintenance staff. Nakalabas siya ng gusali. Bawat hakbang sa maingay na kalsada ng lungsod ay isang malaking panganib. Ang bawat muka ay isang potensyal na kaaway. Ang bawat sasakyan ay maaaring nagmamanman. Ngunit isinantabi niya ang takot. Ngayon, ang nagahari sa kanyang puso ay ang tapang ng isang ina. Sumakay siya ng bus, nagpalipat-lipat, sinisiguradong walang nakasunod sa kanya hanggang sa makarating siya sa isang maliit na bayan malapit sa Baryo Amihan. Sa isang tahimik na kainan sa tabi ng daungan, doon niya nakita si Mang Cardo, nag-aayos ng kanyang lambat, ang mukha ay kulubot na sa araw at alat ng dagat. Nilapitan niya ito. Mang Cardo? Nag-angat ng tingin ang matanda at ang pagkilala ay agad na nabakas sa kanyang mga mata na mabilis na napalitan ng takot. Liwayway? Bibuhay ka? Opo, sabi ni Liwayway. At kailangan ko po ang tulong ninyo. Naku, Ineng, umalis ka na dito, sabi ng matanda, palingalinga sa paligid. Hindi mo alam ang pinasok mo. Ang mga taong yon, makapangyarihan sila. Alam ko po, pakiusap ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Pero ang anak ko po, ang anak namin ni Kael, nasa ospital. At mamamatay po siya kung wala tayong gagawin. Kayo lang po ang pag-asa ko. Kahit anong detalye, kahit anong maalala ninyo, makakatulong po. Nakita ni Mang Cardo ang desperasyon sa kanyang mga mata. Nakita nito ang isang inang nakikiusap para sa buhay ng kanyang anak. Bumuntong hininga ang matanda, isang hininga ng pagsuko sa kanyang konsensya. Hindi lang ako nakakita, mahina niyang sabi. May nakuha ako. Napatigil sa paghinga si Liwayway. Pagkatapos ng pagbangga, noong akala ng lahat ay umalis na sila, may bumalik na isang lalaki. Tiningnan ka niya kung buhay ka pa. May nahulog siyang isang bagay mula sa kanyang bulsa nang hindi niya namamalayan. Isang lighter. Pero hindi ordinaryong lighter. Kulay ginto ito. At may nakaukit na 2 letrang I at V. Ivy Ignacio Valeriano. Nasaan po iyon? Nanginginig na tanong ni Liwayway. Itinago ko. Sa loob ng maraming taon, sabi ng matanda. Dinukot nito ang kanyang pitaka at mula sa isang lihim na bulsa, kinuha nito ang isang maliit na bagay na nakabalot sa maruming tela. Dahan-dahan niya itong binuksan at sa kanyang palad ay lumitaw ang isang gintong Zippo lighter. Kumikinang sa ilalim ng sinag ng hapon. Ito na, ang ebidensya. Inabot niya ito kay Liwayway at habang ang mga daliri ni Liwayway ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa lighter, isang anino ang biglang tumakip sa kanilang mesa. Isang itim na van ang huminto sa tapat ng kainan. 2 malalaking lalaki, parehong nakaitim na damit at madilim ang mga mukha, ang bumaba at humarang sa kanilang daraanan. Nagkakamali ka ng kinakausap, miss, sabi ng isa sa kanila. Ang boses ay walang kabuhay-buhay, ngunit puno ng banta. Nanlamig ang dugo ni Liwayway. Huli na ang lahat. Natuntun na siya. Sumama ka sa amin. Kung ayaw mong madamay pa ang matandang to. Ang pangalang Sister Elena ay naging isang sinag ng pag-asa sa isang madilim na karagatan. Sa tulong ng kanyang investigador, natuntun ni Kael ang madre sa isang liblib na Home for the Aged na pinapatakbo ng simbahan, isang lugar na payapa at amoy ng mga lumang libro at pinakuluang dahon. Dinatnan niya itong nakaupo sa isang rocking chair sa hardin, nakatingin sa malayo, ang kanyang mga mata ay malabo. Ngunit may bakas pa rin ng talinong hindi mapapantayan ng edad. Ang kanyang balat ay kulubot na parang isang pasas
At ang kanyang mga kamay na nakapatong sa ibabaw ng kumot ay nanginginig ng bahagya. Alzheimer's, iyon ang sabi ng namamahala sa lugar. May mga araw na malinaw ang kanyang isip, ngunit mas marami ang araw na siya'y nasa isang mundong siya lang ang nakakaalam. Sister Elena? Mahinang tawag ni Kael. Dahan-dahang lumingon ang matanda. Tinitigan siya nito. Ang kanyang mga mata ay sinusuri ang bawat sulok ng kanyang mukha. Pamilyar ka, sabi nito. Ang boses ay mahina at garalgal. May mga mata kang katulad ng sa kanya. Sino po, sister? Tanong ni Kael. Ang kanyang puso ay nagsimulang bumilis. Ngumiti ang madre. Isang ngangiting malungkot at puno ng alaala. Si Lilibeth, ang mahiyaing anghel ng kanlungan. Laging may dalang kalungkutan sa kanyang mga mata. Pero ang kanyang mga kamay, naku, ang kanyang mga kamay ay kayang lumikha ng pinakamagagandang burda sa buong mundo. Hindi alam ni Kael kung sino si Lilibeth, ngunit hinayaan niya itong magpatuloy. Baka sakaling sa pagbabalik tanaw nito ay may maalala itong mahalaga. Mahirap ang buhay para sa kanya. Pagpapatuloy ni Sister Elena. Mag-isa. Itinakwil ng pamilya. Pero matapang siya. Matapang niyang hinarap ang lahat para sa kanyang munting anghel. Munting anghel? Ang kanyang anak na lalaki. Isang napakagwapong bata. Malusog. Kamukhang kamukha ng... Biglang natigil ang madre. Kumunot ang kanyang noo na para bang may isang pader na biglang humarang sa daloy ng kanyang mga alaala. Sino nga ulit yon? Tumingin itong muli kay Kael. Ang kanyang mga mata ay puno na ng pagkalito. Sino ka nga ulit, iho? Nalilito na naman ako. Ang sinag ng pag-asa ay biglang namatay. Sinubukan ni Kael na magtanong pa, ngunit ang isip ni Sister Elena ay nasa ibang lugar na. Bumalik na ito sa mundong tanging siya lang ang nakakaalam. Iniwan si Kael na muling bagsak sa lupa. Hawak ang mga piraso ng isang palaisipang hindi niya mabuo. Umalis siya sa lugar na yon na may bigat sa kanyang dibdib. Habang pabalik sa kotse, tinawagan niya ang kanyang security head para kamustahin ang lagay sa condominium. Sir, may problema po tayo, sabi ng boses sa kabilang linya. May bahid ng pag-aalala. Kinabahan si Kael. Anong problema? Si Sinag? Si Liwayway? Si Ginang Liwayway po, sir. Wala po siya sa unit. Nag-iwan po siya ng sulat. Nang marinig ni Kael ang mga salita sa sulat na binasa sa kanya ng security head, ang pag-aalala ay naging isang matinding takot. Patawarin mo ako. May kailangan akong gawin. Alam niyang si Liwayway ay gumawa ng isang bagay na mapanganib. Sinubukan niyang tawagan ang burner phone nito, ngunit wala nang sumasagot. At habang siya'y gulong-gulo, isang tawag ang pumasok sa kabilang linya. Isang numero na kilalang-kilala niya. Si Don Ignacio Valeriano. Kumusta ang pagiging detective, Kael? Bungad ng boses nito, puno ng pag-uyam at tagumpay. Nanlamig ang dugo ni Kael. Nasaan siya, Ignacio? Nasaan si Liwayway? Isang mahinang tawa ang narinig niya. Ang pusa ay lumabas sa kanyang lungga. At nahuli ng aso. Nasa mabuting kalagayan naman siya. Sa ngayon, nakasalalay sa'yo kung mananatili siyang ganoon. Huwag mo siyang sasaktan, sigaw ni Kael. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa loob ng kotse. Hayop ka! Anong kailangan mo? Simple lang, Kael. Ang lahat ng pinaghirapan mo, sagot ni Don Ignacio. Ibibigay mo sa akin ang control sa Sylvan Corporation. Lahat ng shares mo, isang malinis na paglipat ng kapangyarihan. Kapag nagawa mo yan, ibabalik ko sa iyo ang iyong mag-ina at malaya na kayong mamuhay sa kung saang probinsya ninyo gusto. Pero kapag tumanggi ka, hindi na nito kailangang tapusin ang pangungusap. Ang banta ay malinaw na parang kristal. Ibinaba ni Kael ang tawag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at kawalan ng magawa. Tumingin siya sa labas ng bintana. Ang mundo sa paligid niya ay
Patuloy sa pag-ikot, walang pakialam sa kanyang mundong guguho na. Lahat ay nawala. Ang pag-asa na mahanap ang kanyang tunay na pamilya para mailigtas si Sinag ay naglaho kasama ng mga alaala ni Sister Elena. Ang kumpanyang minana niya at pinalago ay nasa bingit ng pagkawala. At ngayon, ang babaeng mahal niya, ang ina ng kanyang anak, ay nasa kamay ng isang demonyo. Napahampas siya sa manibela. Isang sigaw ng matinding pagkabigo at galit ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Gumuho siya. Ang makapangyarihang Kyle Sylvan ay gumuho sa loob ng kanyang mamahaling sasakyan sa isang parking lot ng isang tahanan para sa mga matatanda sa gitna ng wala. Naramdaman niya ang pagtulo ng mainit na likido sa kanyang mga pisngi. Luha. Sa unang pagkakataon, mula noong nalaman niyang patay na si Liwayway, umiyak siyang muli. Umiyak siya para sa kanyang sarili, para sa buhay na ninakaw sa kanya, para sa pamilyang hindi niya mailigtas. Naupo siya roon sa loob ng ilang minuto. Hinahayaang ubusin siya ng kadiliman. Ngunit sa gitna ng kanyang pagdurusa, isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Ang mukha ni Sinag. Ang mga mata nitong kamukhang kamukha niya. Ang ngiti nito noong sinabi niyang siya ang tatay nito. Hindi. Hindi pa tapos ang laban. Maaaring kinuha na ni Ignacio ang lahat mula sa kanya. Ang kanyang nakaraan, ang kanyang kasalukuyan, ang kanyang kayamanan. Ngunit may isang bagay na hindi nito makukuha. Ang kanyang pagiging ama. Ang kanyang pagmamahal. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kanyang mga mata, na kanina'y puno ng kawalan ng pag-asa, ay napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Mayroon pa siyang isang baraha, isang huling sugal. Kinuha niya ang kanyang telepono. Dinial niya ang numero ni Don Ignacio. Pumapayag ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado na, isang nakakakilabot na kapayapaan, isang tawa ng tagumpay ang narinig niya sa kabilang linya. Mabuting desisyon. Magkikita tayo para pirmahan ang mga dokumento, pagpapatuloy ni Kyle. Pero hindi sa opisina, hindi sa teritoryo mo, at hindi rin sa teritoryo ko. Saan? Tanong ni Ignacio, may bahid ng pagdududa. Huminga ng malalim si Kyle. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kasalanan mo, sa lugar kung saan mo tinangkang patayin ang ina ng anak ko. Magkita tayo sa Baryo Amihan. Ang hangin sa Baryo Amihan ay kasing alat at kasing bigat ng mga alaalang nakabaon sa buhangin nito. Ang dating paraiso ni Kyle at Liwayway ay isa na lang anino ng nakaraan. Ang mga kubong dati puno ng buhay ay marami ng sira at ang dalampasigan ay tahimik, tila nagluluksa. Ito ang perpektong entablado para sa isang huling pagtatanghal. Nakatayo si Kyle malapit sa isang abandonadong bodega sa tabi ng dagat, ang lugar na kanyang itinakda. Ang malamig na simoy ng hangin ay humahampas sa kanyang mukha. Wala na siyang suot na mamahaling tuxedo o business suit. Simpleng pantalon at itim na t-shirt lang na para bang hinubad na niya ang lahat ng pagkukunwari at handa ng humarap sa katotohanan. Ilang sandali pa isang convoy ng mga itim na sasakyan ang dumating. Bumaba si Don Ignacio mula sa pangunahing sasakyan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamataas na para bang isang haring dumating upang kunin ang kanyang nasakop na teritoryo. Kasama niya ang dalawang malalaking bodyguard at sa kabilang sasakyan, nakita ni Kyle ang anino ni Liwayway sa loob. Binabantayan. Buhay siya. Iyon lang ang mahalaga. Mag-isa ka lang? Tanong ni Don Ignacio, may halong pagtataka at pag-uyam. Akala ko, mas matalino ka, Kyle. Hindi na kailangan ng mga tauhan para tapusin ang usapang ito. Kalmadong sagot ni Kyle. Narito na ang mga dokumento. Sabi niya, itinuturo ang isang briefcase sa ibabaw ng isang lumang bangka. Pirmado na. Sa'yo na ang lahat. Ngayon, nasaan si Liwayway? Tumawa si Don Ignacio.
Hindi ganoon kadali. Bago ko siya ibigay, gusto kong marinig mula sa'yo. Gusto kong marinig mong aminin na talo ka. Humarap si Kael sa matanda. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Talo ako? Oo, siguro. Pero alam mo kung ano ang mas masahol pa sa pagkatalo, Ignacio? Ang manalo sa isang larong puno ng pandaraya at kasalanan, tulad mo. Mag-ingat ka sa mga salita mo, banta ni Don Ignacio. Bakit? Matatakot mo pa ba ako? Mapait nang ngumiti si Kael. Wala na akong natitira. Kinuha mo na ang lahat. Kaya wala na rin akong dapat katakutan pa. Lumapit siya ng isang hakbang. Kaya sabihin mo sa akin, Ignacio. Sabihin mo sa akin sa mukha ko. Bakit mo ginawa yon? Bakit mo ipinapatay si Liwayway 7 taon na ang nakalipas? Isang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Don Ignacio. Isang ngisi ng isang taong wala nang kailangang itago. Dahil isa siyang pagkakamali, isang hadlang sa ating mga plano. Ikaw at si Bianca, iyon ang perpektong pagsasanib, kayamanan at kapangyarihan, at hindi ako papayag na sirain ng isang hamak na probinsyana ang lahat ng pinagplanuhan ko. Kaya nag-utos ka ng isang aksidente? Isang simpleng solusyon, ngunit ang babaeng iyon, matibay siya. Nakaligtas siya. Sabi ni Don Ignacio na may bahid ng pagkainis. Kaya kinailangan kong gumawa ng mas permanenteng solusyon. Ang paniwalain kang patay na siya. At naniwala ka. Ganon ka kadaling kontrolin, Kael. Habang nagsasalita si Don Ignacio, hindi niya namamalayan na ang lahat ng kanyang pag-amin ay naririnig. Hindi lang ni Kael, kundi pati na rin ng mga taong nakatago sa hindi kalayuan. Sa isang mabilis na senyas mula kay Kael, bago ang pagkikita, ang kanyang mga magulang, sina Don Alberto at Doña Elvira, ay dumating kasama ang hepe ng pulisya, isang matagal ng kaibigan ng pamilya. Nakatago sila sa likod ng mga guho. Hawak ang isang recording device. At ngayon, tapos na ang lahat. Pagmamalaki ni Don Ignacio, ang Sylvan Corporation ay akin na at ikaw ay wala na. Hindi pa tapos ang laro, Ignacio. Sabi ni Kael, ang kanyang boses ay biglang nagbago, puno ng isang kakaibang awtoridad. Dahil may isang bagay kang hindi alam, isang bagay na ngayon ko lang din nalaman. At ano yon? Kilala mo ba ang pangalang Lilibeth? Sa pagbanggit ng pangalan, nakita ni Kael ang isang kislap ng gulat sa mga mata ni Don Ignacio. Isang emosyong hindi niya inaasahan. Sa saan mo narinig ang pangalang yan? Siya ang nakababatang kapatid mo, hindi ba? Pagpapatuloy ni Kael, bawat salita ay isang dagok. Ang kapatid mong itinakwil mo dahil nabuntis siya ng isang lalaking hindi mo gusto. Ang kapatid mong namatay sa panganganak. Ang kapatid mong may iniwang isang anak na lalaki sa kanlungan ng pag-asa. Ang mukha ni Don Ignacio ay namutla. Paano? Si Sister Elena, sabi ni Kael. Maaring kinuha na ng Alzheimer's ang marami sa kanyang mga alaala, pero may isang bagay siyang hindi kailanman binitawan. Dinukot ni Kael ang isang bagay mula sa kanyang bulsa, isang maliit at luma ng kumot ng sanggol na may burda sa isang sulok. Ang parehong kumot na ipinakita sa kanya ni Sister Elena sa kanyang huling pagbisita, isang sandali ng kalinawan bago ito muling bumalik sa pagkalito. Bago siya tuluyang makalimot, sabi ni Kael, iniabot niya ito sa akin. Sinabi niya na ito ang tanging alaala ng munting anghel ni Lilibeth. At sa kumot na ito, nakaburda ang isang pangalan. Itinaas ni Kael ang kumot. At sa sulok niyon, malinaw na nababasa ang mga letrang binurda ng isang mapagmahal na ina para sa kanyang anak. Kael. Ang batang itinapon mo, ang batang kinamuhian mo dahil siya ang dahilan ng kahihiyan ng pamilya ninyo, ay ako, Ignacio. Sabi ni Kael, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng Baryo Amihan.
Ang lalaking sinubukan mong sirain ay ang sarili mong pamangkin, ang sarili mong kadugo. Ang mundo ni Don Ignacio ay gumuho. Ang lahat ng kanyang galit, lahat ng kanyang plano, ay nakatuon pala sa pagwasak sa huling piraso ng kanyang kapatid. At sa hudyat na yon, lumabas ang mga pulis mula sa kanilang pinagtataguan. Tapos na ang laro, Ignacio. Sumuko ka na. Sigaw ng hepe. Nagulat si Don Ignacio. Napatingin siya sa paligid, nakita ang mga pulis. At pagkatapos ay kay Kael, ang kanyang mukha ay nag-iba mula sa pagkabigla patungo sa isang purong baliw na galit. Para sa kanya, hindi na ito tungkol sa pera o kapangyarihan. Ito ay tungkol sa pagkatalo. Kasabay nito, si Bianca, na lingid sa kaalaman ng lahat ay sumunod pala sa kanyang ama, ay lumabas mula sa isa sa mga sasakyan. Nakita niya ang lahat. Narinig niya ang lahat. Ang kanyang ama, ang halimaw. At si Kael, ang pinsan niya. Ang kanyang buong buhay ay isang napakalaking kasinungalingan. Napaluhod siya sa buhangin, humahagulgol. Sa gitna ng kaguluhan, habang papalapit ang mga pulis, gumawa ng isang desperadong hakbang si Don Ignacio. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng sasakyan kung nasaan si Liwayway. Kinaladkad niya ito palabas at mula sa kanyang likuran ay bumunot siya ng isang baril. Itinutok niya ito sa ulo ni Liwayway. "Huwag kayong lalapit!" Sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Isang hakbang ninyo at mamamatay kaming lahat dito." Natigilan ang lahat. Ang tanging maririnig ay ang hampas ng alon at ang kabog ng dibdib ni Kael. "Huwag, Ignacio! Pakawalan mo siya!" Sigaw ni Kael. Ngumisi ng parang demonyo si Don Ignacio. "Kung babagsak ako, Kael, isasama ko ang lahat ng mahalaga sa'yo." Itinutok niya ang baril. Hindi na kay Liwayway, kundi diretso kay Kael. Ngunit bago pa man niya makalabi ang gatilyo, si Liwayway, sa isang iglap ng tapang, ay siniko ng buong lakas ang tagiliran ni Don Ignacio. Nawalan ng balanse ang matanda. Ang baril ay pumutok. Isang nakabibinging putok na bumasag sa katahimikan ng Baryo Amihan. Isang sigaw. At isang katawan ang bumagsak sa buhanginan. Ang tunog ng putok ng baril ay parang isang malakas na kulog na bumasag sa pandinig ni Liwayway. Sa isang iglap na tila bumagal ang takbo ng mundo, ang nakita lang niya ay ang paggalaw ni Kael. Bago pa man bumagsak ang daliri ni Don Ignacio sa gatilyo, bago pa man tuluyang tumama ang ligaw na bala, si Kael ay tumakbo na. Hindi palayo, kundi palapit sa kanya. Isang desperadong paggalaw para harangin ang anumang panganib para maging kalasag. Ang sumunod na imahe ay nakaukit na sa kanyang isipan magpakailanman. Ang katawan ni Kael na bumagsak sa buhanginan, ang pagkalat ng kulay pula sa kanyang itim na t-shirt at ang gulat sa sarili nitong mga mata bago ito pumikit. "Kael!" Ang kanyang sigaw ay halos malunod sa kaguluhan. Ang mga pulis ay mabilis na kumilos, dinakma ang tulala at talunang si Don Ignacio. Si Bianca ay humahagulgol sa buhanginan. Ang kanyang iyak ay ang tunog ng isang mundong gumuho. Ngunit para kay Liwayway, ang buong mundo ay kumipot sa lalaking nakahandusay sa kanyang harapan. Lumuhod siya sa tabi nito. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinatapik ang mukha nito. "Kael, gumising ka! Kael, huwag mo kaming iwan. Nakikiusap ako." Ang kanyang mga luha ay pumapatak sa mukha nito, nagahalong may buhangin at dugo. Ang mga sumunod na oras ay isang malabong pagkataranta. Ang sirena ng ambulansya, ang malamig na pasilyo ng ospital, ang mga doktor at nurse na nagmamadaling isinugod si Kael sa emergency room. Iniwan siyang nakatayo sa labas kasama ang mga magulang na umampon kay Kael na ngayon ay mga anino na lang din ng kanilang dating sarili. Ang kanilang mga mukha ay basag sa pag-aalala at pagsisisi.
Lumipas ang mga oras na parang mga taon. Bawat tiktak ng orasan sa dingding ay isang malupit na paalala ng kawalan ng katiyakan. Sa wakas, lumabas ang isang doktor. Tinanggal ang kanyang surgical mask. Family of Mr. Silvan, sabay-sabay silang napatayo. "He's a very lucky man," sabi ng doktor. At sa mga salitang yon, nakahinga si Liwayway sa unang pagkakataon. The bullet hit his shoulder. It missed all major arteries. Marami siyang nawalang dugo. Pero he's stable. He's resting. Magsasagawa pa kami ng ilang tests, but he's going to be okay. Isang alon ng ginhawa ang bumalot sa kanila. Napayakap si Liwayway kay Doña Elvira at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang yakap ng isang ina. Isang yakap na puno ng pasasalamat at paghingi ng tawad. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Liwayway sa tabi ng kama ni Kael. Pinanood niya itong matulog. Ang kanyang dibdib ay marahang tumataas baba. Isang patunay na siya'y buhay at lumalaban. Sa mga panahong yon, ang balita mula sa labas ay unti-unting dumating. Si Don Ignacio ay nakakulong, nahaharap sa napakaraming kaso mula sa attempted murder hanggang sa corporate fraud. Ang nagdiin sa kanya ay hindi lang ang testimonya ni Mang Cardo o ang recording na nakuha ng mga pulis. Ang pinakamatibay na ebidensya ay nagmula sa sarili niyang anak. Si Bianca, sa isang huling pagkilos ng pagtubos, ay isinalaysay ang lahat ng kanyang nalalaman sa loob ng 7 taon. Ang kanyang katahimikan, ang kanyang pagkakasabwat, ang kanyang pagsisisi. Isang hapon, habang nagbabantay si Liwayway, bumukas ang pinto ng kwarto ni Kael. Pumasok si Bianca. Hindi na nakasuot ng mamahaling damit, kundi simpleng bestida lang. Ang kanyang muka ay payapa, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas pa rin ng malalim na kalungkutan. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong nito. Tumango si Liwayway. "Gusto ko lang sabihin na, patawad," sabi ni Bianca. Ang kanyang boses ay basag. Walang salita ang makakapagpaliwanag sa bigat ng kasalanan ko. Nabulag ako ng pag-ibig, ng ambisyon, ng takot sa aking ama. At sa aking pagkabulag, hinayaan kong masaktan ang napakaraming tao. Lalo ka na. Tinitigan siya ni Liwayway. Wala nang galit sa kanyang puso. Tanging awa na lang. "Tapos na yon, Bianca." "Hindi pa," umiling si Bianca. "May isa pa akong kailangang gawin para maitama ang lahat hanggat sa aking makakaya." Tumingin ito kay Liwayway at sa mga mata nito ay may kakaibang determinasyon. "Nalaman ko ang tungkol sa sakit ni Sinag at sa kondisyon mo. Nagpa-test ako. Hindi ako perfect match. Pero sinabi ng mga doktor na isa akong partial match. Sabi nila, pwede na." Natigilan si Liwayway. Sa lahat ng kabalintunaan sa mundo, ang dugo ng babaeng naging bahagi ng kanyang pagdurusa ang siyang ngayong magiging pag-asa para sa kanyang anak. "Ibibigay ko yon," sabi ni Bianca. "Ito na lang ang tanging paraan para mapatawad ko, hindi kayo, kundi ang sarili ko. Pagkatapos nito, aalis na ako. Magsisimula ako muli, malayo dito." Pagkatapos ng pag-uusap na yon, tila gumaan ang lahat. Isinagawa ang operasyon ni Sinag. Ang bone marrow ni Bianca, na minsang naging simbolo ng pagkakasala, ay naging instrumento ng paghilom at naging matagumpay ito. 1 linggo pagkatapos ng operasyon ni Sinag, sa wakas ay iminulat ni Kael ang kanyang mga mata. Ang unang imahe na bumungad sa kanya ay ang mukha ni Liwayway, na nakasandal sa kanyang kama, nakatulog sa pagbabantay. "Liway?" Mahina niyang tawag. Agad na nagising si Liwayway. Nang makita niyang gising na si Kael, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng kaligayahan. "Kael, gising ka na." Si Sinag?" Iyon ang unang tanong nito. "Ayos na siya," umiiyak na sagot ni Liwayway. "Ligtas na siya, Kael, dahil sa'yo." Ngumiti si Kael, isang pagod ngunit totoong nangiti.
Hinawakan niya ang kamay ni Liwayway. Hindi, dahil sa atin. Nanatili silang magkahawak kamay sa isang katahimikang mas makahulugan pa kaysa sa anumang salita. Isang gabi, habang nagpapagaling pa rin si Kael sa ospital at si Sinag naman ay nasa kabilang silid, naglalaro kasama sina Don Alberto at Doña Elvira na ngayon ay buong pusong tinuturing siyang apo. Seryosong tinitigan ni Kael si Liwayway. Hindi na ako mayaman, Liway, sabi niya. Ang shares ko sa kumpanya, ipinamigay ko sa mga empleyado. Ang mansyon, ibinenta na. Simple na lang ang buhay natin ngayon. Ngumiti si Liwayway. Kailanman ay hindi ko naman pinangarap ang yaman mo, Kael. Wala akong maipapangakong palasyo. Pagpapatuloy niya, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng pagmamahal. Wala akong maibibigay na marangyang buhay. Ang tanging maibibigay ko na lang ay ang sarili ko. Ang buong-buo kong pagkatao, kasama ang lahat ng sugat at pagkakamali. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay nito. Liwayway di makulangan, sa harap ng puting pader ng ospital na ito at sa ilalim ng ilaw ng fluorescent lamp, pakasalan mo ako. Hindi ito isang tanong na puno ng pagdududa, kundi isang pahayag ng katiyakan. Tumulo ang luha ni Liwayway, ngunit ngayon, ito'y luha ng purong kaligayahan. Tumango siya. Oo, Kyle. Oo. Ilang buwan ang lumipas, habang nag-aayos sila ng kanilang mga gamit sa isang maliit na bahay na kanilang inupahan malapit sa dagat. Isang sulat ang dumating para kay Kael. Galing ito sa ibang bansa. Walang return address. Binuksan niya ito. Sa loob ay isang maikling liham. Kael, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Natagpuan ko na ang kapayapaan dito. Sana kayo rin. Pakibigay na lang nito kay Sinag. Bianca kasama ng sulat ay isang maliit na kahon. Sa loob nito ay isang silver na kwintas na may pendant na hugis araw. Isang sinag. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundong aking kinagisnan at isang taon na rin mula nang magsimulang mabuo ang mundong para sa akin pala talaga. Ang hangin dito sa Baryo Amihan ay hindi nagbago. May dala pa ring alat, may haplos pa ring init. Ngunit para sa akin, iba na ang kahulugan nito. Hindi na ito ang amoy ng isang masakit na nakaraan, kundi ang amoy ng isang mapayapang tahanan. Ang maliit na bahay na inuupahan namin ay nakatayo sa mismong lugar kung saan ko binuo ang aming mga pangarap noon. Ngayon, hindi na ito pangarap lang. Totoo na. Ang bawat sulok ay puno ng ingay at buhay. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga drawing ni Sinag, mga obra maestrang gawa sa Crayola na mas mahalaga pa sa kahit anong painting ni Amorsolo. Ang Sylvan Corporation ay wala na sa aking mga kamay, ngunit hindi ko naramdaman ang pagkawala nito. Nagtayo ako ng isang maliit na negosyo, isang boat rental at tour service para sa mga turistang dumarayo sa lugar. Hindi ito kasing laki ng dati kong imperyo, pero sapat na. Sapat para sa amin. At sa bawat bangkang aking pinapaandar, sa bawat ngiti ng mga costumer, mayroong isang kasiyahang hindi ko kailanman naramdaman sa loob ng isang malamig na silid pulungan. Napalingon ako mula sa bintana ng aming kusina. Sa dalampasigan, nakita ko si Sinag. Malakas na siya. Malusog. Ang kanyang buhok ay ginugulo ng hangin habang hinahabol niya ang isang alimango. Ang kanyang tawa, malakas at walang muwang, ay ang pinakamagandang musikang aking narinig. Siya ang buhay na patunay na ang pag-asa ay laging nananahan. Kahit sa pinakamadilim na gabi, nakatanaw ako sa mag-ama ko mula sa aming munting beranda. Ang puso ko ay payapa. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi tuluyang naglaho. Naroon pa rin sila, mga pilat na magsisilbing paalala ng mga laban na aming pinagdaanan. Ngunit hindi na sila masakit. Sila ay mga marka na lang ng katatagan. Nakita kong lumapit si Kael kay Sinag. Lumuhod ito para maging kapantay ng aming anak.
at may ibinulong ito. Pagkatapos, ay sabay silang tumawa. Ang Kael na kasama ko ngayon ay hindi na ang bilyonaryong prinsipe ng lungsod ng paraiso. Ang kanyang balat ay mas maitim na dahil sa araw. Ang kanyang mga kamay ay may kalyo na mula sa pag-aayos ng mga makina ng bangka. Wala na ang mga mamahaling relo at damit. Ngunit ang kanyang mga mata, ngayon lang ulit sila nagkaroon ng tunay na kislap. Ang kislap na una kong minahal. Ang kislap na nawala sa loob ng 7 taon at ngayon ay nagbalik na. Mas maliwanag pa kaysa dati. Lumapit ako sa kanila. Dala ang isang pitsel ng malamig na tubig. Naupo ako sa tabi ni Kael sa buhanginan. Isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Isang pamilyar na kilos na nagdala sa akin pabalik sa aming kabataan. Ngunit ngayon ay may kasama ng isang matibay na katiyakan. "Tingnan mo, nanay!" Sigaw ni Sinag. Ipinapakita ang isang kabibing kanyang napulot. "Ang ganda po! Kasing ganda mo, anak!" Sagot ko. Hinahaplos ang kanyang buhok. Pinulupot ni Kael ang kanyang braso sa aking baywang. "Masaya ka ba dito, Liway?" Mahina niyang tanong. Tumingin ako sa paligid, sa asul na dagat, sa ginintuang buhangin, sa aming anak na malayang tumatakbo, at sa lalaking nasa tabi ko, ang aking naging bagyo at ang aking naging kanlungan. Ngumiti ako, isang nangiting nagmumula sa kaibuturan ng aking kaluluwa. Masaya? Kael, sa buong buhay ko, ngayon lang ako naging ganito kakumpleto. Nang papalubog na ang araw, naglakad kaming 3 sa dalampasigan, magkahawak kamay. Si Sinag ay nasa gitna namin. Ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na nakakapit sa amin. Na para bang kami ang kanyang angkla sa malawak na mundong ito. Huminto kami at sabay-sabay na pinanood ang araw na dahan-dahang lumulubog sa abot tanaw. Ipinipinta ang kalangitan ng mga kulay kahel, rosas at lila. Ang bawat alon na humahampas sa dalampasigan ay tila isang bulong ng kapayapaan, hinuhugasan ang lahat ng sakit at pighati ng nakaraan. Naramdaman ni Kael ang paghigpit ng hawak ni Liwayway sa kanyang kamay. Tumingin siya rito. Ang mukha nito ay payapa, nakangiti habang pinapanood ang kanilang anak. Sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikan, alam ni Kael na lahat ng kanyang isinuko, lahat ng kanyang tiniis ay sulit. Bumitaw si Sinag sa aming pagkakahawak at tumakbo palapit sa tubig. "Tatay! Nanay! Tingnan nyo! Ang daming bituin sa tubig!" Sigaw nito, tinuturo ang refleksyon ng mga unang bituin sa langit na nagsisimula ng lumitaw sa basang buhanginan. Nagkatinginan sina Kael at Liwayway, isang tingin na puno ng pag-unawa at isang pag-ibig na sinubok ng panahon, ng kasinungalingan at ng kamatayan, ngunit sa huli ay nanaig. "Hindi ko akalain na darating pa ang araw na ito," bulong ni Liwayway. Isinandal muli ang kanyang ulo sa balikat ni Kael. "Ang akala ko noon, habang buhay na lang tayong magiging isang pangarap." "Hindi na tayo pangarap lang, mahal," sagot ni Kael. Hinalikan ng tuktok ng ulo nito. Tumingin siya sa kanilang anak na masayang naglalaro at pagkatapos ay sa babaeng nasa kanyang mga bisig. Inangat niya ang mukha nito at sa ilalim ng papalubog na araw, tinitigan niya ang mga mata nito, ang mga matang una niyang minahal, ang mga matang nagbigay sa kanya ng lakas at ang mga matang nagtuturo sa kanya ng daan pauwi. "Natagpuan ko na ang aking yaman," bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng emosyong hindi na kailangang itago. "Kayo." At sa paglubog ng huling sinag ng araw, sa dalampasigan kung saan nagsimula ang lahat, hinalikan niya si Liwayway. Hindi ito isang halik ng pananabik o pagnanasa, kundi isang halik ng kapayapaan, isang halik ng pasasalamat, isang halik na nagsasabing, "Nandito na tayo, nakauwi na tayo." Ang dilim ay dumating, ngunit hindi na nila ito kinatakutan. Dahil alam nila na pagkatapos ng pinakamahabang gabi, laging may bukang liwayway na naghihintay.
At ito na ang kanilang liwayway, ang kanilang simula. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ng pag-ibig, pagsubok, at pag-asa ni Kael, Liwayway, at Sinag. Mga minamahal kong tagapakinig, mga kasama ko sa bawat luha at ngiti, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsama sa akin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Habang isinusulat ko ang kwento ni Kael at Liwayway, para ko na rin silang naging kapamilya. Naramdaman ko ang kanilang sakit, ang kanilang takot, at higit sa lahat, ang kanilang hindi matatawarang pag-ibig. Naging isang paalala sila sa akin at sanay sa inyo rin na ang buhay ay puno ng mga di inaasahang pagsubok. Ngunit sa bawat pagbagsak, mayroong pagkakataong bumangon. Sa bawat sugat, mayroong espasyo para sa paghilom. Sana po, sa pamamagitan ng kanilang kwento, na iparamdam ko sa inyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa karangyaan o kapangyarihan. Ito ay nasa kakayahang magpatawad, bumangon mula sa pagkakamali, at pumili ng pamilya at pananampalataya sa kabila ng lahat ng unos. Ang pinakadakilang yaman ay ang pusong marunong magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Aling bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Ano ang aral na inyong babaunin? Ang inyong mga komento ay hindi lang numero sa akin, kundi mga tinig ng kaibigan na aking pinapahalagahan. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento.